Yeah! Gusto nyo ba malaman kung paano magiging triple tong 350 natin na pera? Ginawa ko nga pala tong video na to para makakuha kayo ng idea. At para naman sa mga gustong manood, tara! Tumaan nyo ko kung paano ako rumatrat sa gera, kumita lang ng pera. Haha! Yo, what's up, agents? Nakabili na nga pala tayo ng chicken breast na halagang 350 pesos. So hindi na natin kailangan ng ingredients yung iba dahil meron na tayo doon sa bahay. Kaya tara! Uwi muna natin to sa magasgas tayo. Hindi ko pala nasabi sa inyo na may dala pala tayong isang box ng ice candy. Siyempre, pinagsabay na natin yan. Hindi kasi pwedeng naalis tayo ng walang dala kasi may mga natawag at nabili sa atin kung saan ako napapadpad. Haha, salamat sa inyo mga kuya ko. Napasukan nga pala, papasarapin na natin tong ice candy natin. Gagawin na natin siyang 5 yung condense. Tapos the rest, secret secret formula na natin. Ayun. Grabe naman niya, ang arugante mo naman niya. Sumorkat nga pala tayo dito sa Area D kasi sobrang traffic dun sa EDSA. Yeah, hello po. Hello kuya. Napansin nyo ba, hindi pa natin napapaikot yung 350 pesos pero sobrang dami nang nangyayari dito sa ibabaw ng mundo na hindi natin may paliwanag. Salamat po sa inyo. Happy birthday, you know. May pizza pa, paldo. May kutsara pa po. Thank you kuya. Happy birthday po. Proceed na nga pala tayo sa level 2. Kaya sa mga oras na to, inihanda na natin yung mga spices at pampalasa na galing iba't ibang lugar. Yep. Tapos na yung marinated natin. Ilalagay na lang natin yung manok. Tapos ilalagay natin siya sa freezer. Papabutin lang natin siya ng mga 1 to 2 years. Para naman mas masarap saka maluot yung lasa sa manok. Kaya naman pagsapit ng umaga, What's up, agents? Time check. 5:05. Good morning. bukod sa mag-iiba boses nyo tuwing madaling araw, try nyo din magising na maaga. Promise, sobrang dami yung magagawa. Kaya sa mga oras na yan, uumpisahan na natin paluguin yung 350 natin. Yo, what's up, agents? Time check. 7:49. Meron nga pala tayong inihanda dito na isang box ng ice candy at 55 pieces na chicken tocino na binili natin. Pili ko nga pag nagkaroon ng pasok ang mga estudyante, lalo't lalo ang mga high school. Ewan ko lang kung makaubos ako ng 100 pataas na ito. Saka marami akong natutunan nung bakasyon. Hindi lang dahil walang pasok, kundi nahirapan ako sa pagbebenta. Talagang gapang kung gapang. Dahil wala akong naisip na plan B kasi hindi ko pinagandaan. Yung tipong hindi ka makakabenta araw-araw, wala kang pambayad ng mga ingredients, panghati sa kuryente, pambili ng bigas, at pambayad sa wifi. Kaya naman nasabi ko sa sarili na kapag nangyari pa sa akin ng bakasyon, hindi na ako papayag na ganun ulit mangyari sa akin. Kaya Kaya papamagatan natin tong video na to na isang ordinaryo na Pinoy magigising ng tuwing umaga at mag-hustlin sa streets. Let's go! Open na yung shop natin dito sa Fatima Dos. Sana makaubos tayo ngayon. Habang ang iba ay mahimbing pa ang tulog at komportableng na naginip sa ilalim ng kanilang mga kumot, tayo, sa unang sikat pa lang ng araw ay napilitan ng bumangon. Hindi dahil tapos na tayong magpahinga, kundi dahil mas mabilis tumakbo ang oras ng mga bayarin kaysa sa oras ng tulog natin. Masakit simula ng umaga na hindi man lang nararamdaman ng sapat na lakas. Habang ang mundo ay dahan-dahang nagigising, tayo ay sumasabak na agad sa ingay at hirap ng buhay. Walang marangyang almusal. Ang pambungad sa atin ay ang mga listahan ng mga gastusin na nag-aabang na naman sa lamesa. Mas maagang gumigising ang mga bills kaysa sa atin. Ang saya sa piling kapag may bumabati at mga tumatawag sa atin habang nagmamaneho. Pero kapag lumilingon na ako, natatakot na ako na para bang nasa final destination. Mawalan lang ako ng balanse sa pagmamaneho. Mahati na ang katawan ko sa 4. Yo, what's up? Time check. 8:16. Lala. Kawawa naman siya ang ating... Bawal na magbenta, men. Kahit dito, kahit dun sa loob. Damn, bawal na. Alam niyo ba, may gusto ko lang ikwento sa inyo. Kasi dati, ang dami ko nang binibenta dito ng first year college ako dito sa KLD. Ngayon, nahirapan ako sa pagbebenta. Nasabi ko na to sa mga unang vlog ko sa mga unang video ko. Na di kaya ng oras. Kailangan ko ng pera. Gawa nga ng pambayad, panghati sa bahay. Nung tumigil ako mag-aral, nakakapagbenta ako. Pero nagkaroon ng ordinansa dito sa KLD. Kailangan nag-aaral ka para makapagbenta ka. So, parang na-reverse yung gusto kong mangyari. Tumigil nga ako mag-aral para makabenta. Pero ngayon naman, kailangan mag-aral para makapagbenta.
Nakakalungkot lang sa part na ganito yung nangyari sa akin. Sobrang laki ng risk na sinugal ko, lalong-lalo sa pag-aaral. Sino ba naman ang hindi magsasakripisyo kung ikaw yung tipo ng anak na gusto mo lang tumulong sa magulang dahil ayaw mo silang nakikitang napapagod at nahihirapan sa trabaho? Ayoko kasing humina pa sila lalo habang di ko pa nakakamit yung pangarap ko. Syempre, hindi naman natin alam yung pinaka-future natin at walang sino mang nakakaalam nun. Kaya normal na lang magkaroon ng aberya. Ang masasabi ko lang, kailangan lang talaga natin tanggapin at yakapin yung mga pumapasok sa atin na pagkakamali at mga problema. Dahil sarili natin na desisyon yun. At isa lang ang pinapangako ko, na hindi ako magsisisi balang araw dahil nangyayari sa akin to. Sa dami ba naman ng pasanin, hinuhubog yata ako ng Panginoon. Dahil may ibibigay siya sa akin na biyaya balang araw. At dahil sa mga ginagawa kong to, kung ano yung nakikita nyo, dito ko nakukuha lahat ng kaligayahan na wala ang iba. Na dun pa lang sa nakakagising ako ng maaga para gawin lahat ng sarili kong misyon, nang walang nararamdamang sakit, panalo na ako. Gusto ko lang kasing makatulong sa iba, lalong-lalo sa magulang ko. At sa dami kong pangarap, isa lang ang tumatatak sa akin. Na sana lahat ng mga pagod kong inaalay sa araw-araw, makamit ko sana yung matagal ko nang inaasam. Yeah, masyadong malungkot. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito ang reality. Naging mas matalino ako sa labas kaysa sa paaralan. Sa mundong to, sana lumaganap lahat ng taong may karunungan, malasakit, lalong-lalo ang pag-ibig. Masyado na madrama na. Pero gaya ng ipinangako ko sa inyo, kita-kit sa part 2 ng video ko na to. Doon nyo na malalaman kung paano natin palaguin yung 350 pesos. Masyado nang mahaba ang video. Yo, what's up, agents? It's me, Crazy Real G, Creative Minds, Trust your crazy ideas. Yeah!